Madaling araw kinikilala ang cancer. Ayon sa Philippine Cancer Society dito sa Pilipinas, 8 Pilipino ang namamatay kada oras. Sanhi ng 200 pagkamatay kada araw at sa kabuuan, 70,000 buhay ang nawawala kada taon. Sa buong Asya, Pilipinas na raw ang may pinakamataas na kasong naiulat na may breast cancer. Nagkakaroon ng breast cancer o kahit anong cancer dahil nagkakaroon ng sira dito sa mga regulatory genes na ito. Oo. Kaya tuloy, walang nagsasabi dun sa mga cells na, kunyari ako breast cell ako. Walang magsasabi tuloy sa akin na kung wag akong pumunta dun sa atay at hindi ako tutubo doon. O kaya pagkatapos kung lumaki, dumami ng kunyari 100 lang yung dami ko, tapos titigil na ako sa pagdami. Wala nang gano'n na nagsasabi. Mga babae ang madalas nagkakaroon ng breast cancer dahil na rin sa estrogen na marami sa katawan ng mga kababaihan. Ang estrogen ay isang uri ng hormones na siyang dahilan kung bakit lumalaki ang suso ng mga babae. Kadalasan, edad 35 pataas na mga kababaihan ang nagkakaroon ng breast cancer. Hindi rin ligtas ang mga kalalakihan sa sakit na ito. Meron silang may yung malakas yung family history nila ng cancer. Kung sa kababaihan, 26 sa bawat 100 babae ang nagkakaroon nito, sa mga kalalakihan naman, 1 sa bawat 105 lalaki lamang ang nadadiagnose na may cancer sa suso. Mahalaga po na buwan-buwan ay eksaminin natin ang ating mga suso at kasama po natin si Christine para turuan tayo ng tamang pagsusuri sa ating mga dibdib. Mahalaga po nating malaman kung kailan po dapat nating gawin ito. Para po dun sa mga regular po na nagme-menstruation, kailangan po nilang gawin ito 7 to 10 days from the first day of menstruation. Sa mga kababaihan naman na irregular ang menstruation, mga nasa menopausal stage na at maging ang mga kalalakihan dapat din daw magsagawa ng breast self-examination. Pipili lang po sila ng 1 beses, 1 buwan. So, halimbawa, nagsalat po sila ng January 1, magsasalat po sila next ay February 1 na po. 2 ang paraan ng breast self-examination. Una ay ang visual inspection kung saan titignan ang suso mula sa iba't ibang anggulo. Bantayan ang sumusunod na pagbabago. Bukol o pamamagat ng suso. Naiibang kulay ng isang suso. Kakaibang pagbabago sa sukat o hugis ng suso. Mas mababang suso kaysa sa isa. Inverted o baliktad na nipple. At discharge mula sa nipple. Ang ikalawang bahagi naman daw ng breast self-examination ay ang tinatawag nilang 5Ps. Una, ang posisyon ng pagsasalap ng suso. Ang pangalawang letter P naman daw ay ang palpation, kung saan dapat gamitin ang 3 gitnang mga daliri sa pagsalap. Ang ikatlo naman ay ang tinatawag na pressure o ang diin ng pagsalap mula light, medium o deep. Ang ika-4 ay ang perimeter o ang lawak ng sasalatin. Kailangan daw na suriin mula sa balikat, sa collarbone, sa breastbone hanggang sa brow line, maging ang gilid ng dibdib hanggang sa kilikili. At ang huling letter P ay ang pattern o kung paanong paraan sinasalat ang suso. Ang pinaka-epektibong pattern nga raw ay ang up and down pattern dahil wala itong namimintis na salatin sa dibdib. Bukod sa breast self-examination, isang mabisang paraan para sa early detection ng breast cancer ay ang mammography. Importante ang mammography kasi ito yung ginagamit natin as a basic screening. Basic screening para makita kung merong bukol, maliliit na bukol sa suso ng isang babae. 1 beses lamang dapat sa 1 taon ginagawa ang mammogram test. May radiation kasi ito na makakasama sa pasyente kung mapapadalas ang pagka-expose rito. Iniipit yung kanilang, kunyari ito yung breast, iniipit yung breast nila dito para makuha siya at kukunan siya ng shot. Parang lilitratuhan yung suso. Pero ayon kay Doc Nadine, kailangan daw sumailalim sa mammogram test ang mga kababaihan, lalo na kung edad 40 pataas.
At dahil nga po Breast Cancer Awareness Month, minabuti po namin dito sa Alagang Kapatid na isailalim sa isang mammography test ang ilan po nating mga kapatid sa tulong po iyan ng Healthway Medical. Ready na po kayo? Ilan lamang sila sa mga kababaihang aming nakilala. Mga may edad 40 pataas at lahat sila may breast cancer history sa pamilya. Kaya minabuti naming bigyan sila ng libreng mammogram test. Dumaan sila sa orientation upang maunawaan nila kung ano ang kahalagahan nito. Halos 10 minuto ang test na ito. At ang resulta ng kanilang mammogram test ay babasahin pa ng isang radiologist. Majority sa kanila negative ang study. Walang nakitang nodule sa kanilang breast exam, tapos walang mga calcifications or ano. Para po sa inyong mga katanungan, suhestyon, komento o pangangailangang medikal, maaari po kayong sumulat sa amin dito sa Alagang Kapatid at sisikapin po namin itong tugunan. Muli po, ako ang inyong kapatid, Cheryl Cosim, Alagang Kapatid, ang lunas na alay namin. Alam niyong kapakanan, tagabagang lingkod, nang nangangailangan.